寻求庇护的申请。对于某些无中生有， For those who so-called insiders who make things up or have ulterior motives, we hope that media friends 或别有用心的所谓知情人士透露，希望媒体朋友们认真甄别，切勿轻信。 Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. ito sabi ni Vicky Morales is mapagkakadiwala ang source daw. Problema anong nangyari, ba't ganon sumablay, diba? Mapagkakatiwalaang source. Ay, bad words yan, ha? Bad words. So siyang eleksyon sa Davao City. So yun yung si Tatay Digong tumatakbo pa rin na mayor yan sa Davao. napag-usapan kanina. Yung kampanya at eleksyon na nangyayari sa ating bayan at nag-express din siya ng fears niya, apprehensions niya sa baka merong mangyaring dagdag bawas, yung mga ganon na mga. Well, hindi natin masasabi ngayong election na yan na hindi may mangyayaring dayaan. Assume na natin meron, pero wag sana, wag naman. Usapan sa eleksyon, sa halalan. Pwede mong lagyan yan para kung i-reimburse na yan, naku, laki-laking pera na yan. Na merong kapayapaan at kalambuan. Kalambuan means progress ng bansa nyo o lugar, kalambuan. Kauswagan. Kauswagan means Bayan. progress o yung umunlad na. Noong ako ay tinanong noon bakit ako nag-resign sa Department of Education. Sabi ko, unang-una personal yon. Meron kaming personal na hindi ko gusto na ginawa niya sa akin. Pangalawa, dahil sa loob ng Department of Education. Sinabi ko na itong noon, personal ko to na experience. Yung budget ng school building program ng Department of Education, pinaghati-hatian lang sa loob ng House of Representatives. Grabe yun, ha? Noong unang taon, Okay, alright. Good day sa ating mga viewers ngayon. Welcome back ulit sa ating channel na React Moto. Kung hindi ka pa nakasubscribe, nakapollow, follow mo na yan. At mag-subscribe ka na rin sa aking channel na React Moto. Makikita nyo lang sa aking description dyan sa Facebook page. Pwede nyo i-check. For today, ay magre-react na naman tayo sa mga bali-balita sa tabi-tabi. Kung anong makikita natin mga balita sa tabi-tabi, bigyan natin ng konting mga reaction para ma-aware din ng ating mga babayan. So, diba? Ayos lang ba? So, start tayo dito sa pinagdidebatehan na fake news to fake news. Iba magalit sa mga fake news eh. Yung pala yung iba nagbabalita ng mga fake news talaga. So, let's start this. Bago pa maaresto sa Pilipinas at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China pero tinanggihan siya. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Noong Enero pa lang, pinag-aanda na raw ang plano para sa pag-aresto. Ayan humingi daw ng asylum si Tatay Digong sa China. So yan yung binabalita ng GMA7 nung
isang araw. But then, nag-iba yung ihip ng hangin at lumabas yung katotohanan. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ito sa mapagkakatiwalaang source na nakakaalam tungkol sa tinaguriang Oplan Tugi. Sino kaya yung source na nila yan biglang sumablay, diba? Meron bang source na hindi sumasablay? Sasablay yan. 我愿特别指出，杜特尔特先生赴香港系 Ito spokesperson ng China, hindi basta-basta yung babalita sila ng fake news. 私人度假行程，中方从未收到所谓杜特尔特前总统及其 You know, China has never received a so-called application for asylum from the former President Duterte and his family to the Chinese government. So, alam mong fake news pa rin yan, na galing mismo sa kanila yan, hindi talaga humingi ng asylum si Tatay Digong. 家人向中国政府寻求庇护的申请。对于某些无中生有 For those who so-called insiders who make things up or have ulterior motives, we hope that media friends 或别有用心的所谓知情人士透露，希望媒体朋友们认真甄别，切勿轻信。 Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. ito sabi ni Vicky Morales is mapagkakatiwala ang source daw. Problema anong nangyari, ba't ganon sumablay, diba? Mapagkakatiwalaang source. Ay, bad words yan, bad words. So, sila mismo ang Bago pa nagsabi maaresto sa Pilipinas, na ganon, mingi daw ng asylum si Rodrigo Duterte. Yun, nagpalabas ng statement yung China na wala silang natanggap na application. So, kayo mga nanonood, kayo nang umusya dyan, baka sabihin fake news pa rin tayo, nagre-react lang tayo sa mga balita na mainstream. Okay? So, next tayo. Maraming salamat kasi nagbiyahe pa kayo, nag-absent pa kayo. At madami kayong pinagliban na mga kailangan ninyong gawin para pumunta dito. Ito, bilib ako sa mga OFW sa labas. Napaka-supportive nila pa kay Tatay Digong, kaya salute sa inyo dyan. Kahit malayo yung mga pinanggalingan nyo, pumunta pa rin kayo. Diba? So maraming salamat sa oras ninyo at sa pagpapakita ninyo ng suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. At kakatapos lang ng aking pagbisita sa kanya at okay naman siya, nagtatanong lang siya sa mga timelines kasi nga malapit na yung eleksyon at tinatanong niya kung ano ang nangyayari sa kampanya ng Ito, kahit nasa loob na si Tatay Digong, iniisip pa rin eleksyon mga senador at tinanong niya kung papaano siya makakabalik dahil nga meron din siyang eleksyon sa Davao City. So yun yung si Tatay Digong tumatakbo pa rin na mayor yan sa Davao. Napag-usapan kanina yung kampanya at eleksyon na nangyayari sa ating bayan at nag-express din siya ng fears niya, apprehensions niya sa baka merong mangyaring dagdag bawas, yung mga ganon na mga... Well, hindi natin masasabi ngayong election na yan na hindi may mangyayaring dayaan. Assume na natin meron, pero wag sana, wag naman. Usapan sa eleksyon, sa halalan.
At okay naman siya. May rice na, may kanin na, lagi. Yun yung request ni tatay, gusto niyang kumain ng pagkain Pinoy kasi kakaiba nga naman yung pagkain dyan sa dahig. At yung mga Pagkain Bisaya talaga yung gusto niya eh. kahapon nagsabi sila iba daw ang pagkaluto ng ng kanin dito. Tinanong ko siya kung tama ba yung pagkaluto ng kanin. Tama naman daw. On that point, na perfect na natin yung kanin, yung rice doon sa loob, but medyo mahina pa siya kumain kasi nga he's getting used to sa pagkain sa ulam kasi hindi Pilipino yung ulam, pero meron ng rice at meron naman siyang access sa gatas at prutas. Yun din yung Maganda sa kulungan sa ibang bansa or sa detention ng ibang lugar is ma-access ka ng mga kailangan mo. Pwede ka magluto, pwede kang etc. Kung anong gusto mong gawin, pwede. Depende lang sa rules nila sa loob. hinihingi niya noon. So okay naman siya. Ang kanyang may mga sakit na si Pangulong Duterte, natural lang yon dahil Natural lang yun kasi bilay mo naman 18 years old na. Busy pa yung life niya sa politika. Mahirap yun pag 80 years old ka na, marami ka ng gamot na iniinom niyan. years old na siya. So merong doktor na nagmamonitor sa kanya at meron din silang nurses na nagmamonitor din sa kanya. Ang kanyang blood sugar, nilagyan na siya ng gadget para sa blood sugar niya. So meron na silang parang electronic checking doon. Yung ganda ng dyan sa kanila kumpleto. Mga high-tech yung mga gamit. Kaya kung critical ka, mabubuhay at mabubuhay ka pa. Sa kanyang blood sugar. So medyo controlled naman ang blood sugar. Ang problema na lang natin ay hindi mapigilan yung pag-inom niya ng Coke Zero. Most requested niya yan yung Coke Zero. Simula pa nung yung dinakipsya na rin siya, yung kumain siya sa aeroplano is nanghingi talaga siya ng Coke Zero eh. Bago ako umalis, binilhan ko siya ng 4 na Coke Zero. Nag-iwan ako doon ng 4 na Coke Zero. Bumili ako para sa kanya at sinabi ko na once a day yan. Kasi ang grocery mo will come sa Wednesday. Ang grocery list mo will come sa Wednesday. So once a day yung 4 na Coke Zero na iniwan ko sa'yo. Maintenance. At sabi niya, bakit? Sabi niya, bakit once a day lang ang Coke Zero ko? So, sabi niya, 3 beses daw kumakain araw-araw. So, yun update nila kay Tatay Digong sa loob nung pumasok si Sarah. So, another video na naman tayo. Which Sunday, hindi Sarah pa rin to. Ito yung dumating si Sarah sa mga rally dun sa Dahig. So, sobrang dami nito. Ang dami. Baka makakita niya na sobrang daming tao. Pati ibang mga lahi nagtataka ba't nangyari dyan. Marami naman daw mga VIP na tao na napupunta dyan sa court na yun. Pero ngayon lang sila nakakita na sobrang dami na supporter. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayun, sobrang dami yan. Mabayaran mo ba yung ganyang karami? Unahin po muna natin ang ating pagpapasalamat sa Diyos dahil sa magandang araw na ito. Madaming mga tanong
na nasa loob na ng korte. Ang PhilHealth, ang pagkuha ng pondo ng PhilHealth. So yun talaga yung PhilHealth, grabe yan. Sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, nalilihis na yung mga topic na mga nangyayari. Para bang naging pyramiding ang ginawa nila sa budget ba? Kumuha sila ng kulang ang pera dito, kumuha sila sa ibang source para isalpak dito, and hahanapin na naman sa ibang source yung nagiging juggling at parang pyramiding na ang nangyari sa budget. So biruin mo naman yung mga budget ng mga ahensya na yan is pinagkukukwat, pinaglalagay kung saan na project, hindi naman natin alam. Walang public document na makikita natin. At kung nakikita ninyo at naiintindihan ninyo ang budget, karamihan doon pamigay lang ng mga politiko. So yun yung sinasabi ng iba na sabi ng iba daw yung vote buying is nagiging legal na. Sabi nila to daw pinapaan sa tupad, X, AKAP. Kasi maraming politiko, nakikita nyo, sila nagdi-distribute. Dapat sila yung mga gumagawa ng batas sa Kongreso, hindi na turno yung magbigay ng mga ayuda. Ayuda is para yan sa mga organization na nilagyan nila ng pondo like DSWD. Tawag nating ayuda. Ayuda. So kung may makikita kayong mga nangangampanya ngayon, mostly may pinamibigay talaga na ayuda. Hindi mawawala na may ibibigay sila na ayuda. Kasi kung walang bibigay na ayuda yan, naku po. Tumakbo kami sa plataforma ng unity at continuity. Continuity, kasali na doon ang big ticket projects o mga build projects ni Pangulong Duterte. Pero wala kayong... Napil ko yung build ni Tatay Duterte, lalo na dito sa Cebu. Yung nakita nyo dito yung magandang bridge na ginawa. Yan yung naabutan kong build. Nakikita ngayon na development projects. Dahil lahat yon ay nakatago sa mga proyekto na pamigay o nandoon lang sa bulsa ng kontraktor at ng politiko na gumawa kuno ng project. Makikita ninyo na hindi handa ang Kongreso sa paggawa ng budget dahil may mga blanco doon sa enrolled. So yun yung sinasabi ni Senator Vic Rodriguez na may blanco doon sa GAA or bicameral na papers na pinakita nila na may mga blanco, which is bawal pala yun. Kailangan pala meron talagang nakalagay na doon na amount before papirmahan. Bill na pinasa nila. Ibig sabihin, walang nag-iisip at hindi pinag-isipan paano ba natin gamitin ang pera ng gobyerno na makita natin. Siyempre, pwede mong lagyan ng bilyon yan, di ba? Kasi wala nga namang record or nakita na may nakasulat na. So, pwede mong lagyan yan para kung i-reimburse na yan, naku, laki-laking pera na yan. Na merong kapayapaan at kalambuan. Kalambuan means progress ng bansa nyo o lugar. Kalambuan. Kauswagan. Kauswagan means Bayan. progress or yung umunlad na. Noong ako ay
tinanong noon bakit ako nag-resign sa Department of Education. Sabi ko, unang-una, personal yon. Meron kaming personal na hindi ko gusto na ginawa niya sa akin. Pangalawa, dahil sa loob ng Department of Education. Sinabi ko na itong noon, personal ko to na experience. Yung budget ng school building program ng Department of Education, pinaghati-hatian lang sa loob ng House of Representatives. Grabe yun, ha? Noong unang taon, nagawan ko ng paraan. Sabi ko, hindi pwede, sige, kung yan ang gusto ninyo, yan ang makapagpapasa ng budget. Para magkaroon ng budget ang Department of Education, dadaan pa rin kayo sa validation ng regional offices ng Department of Education. Pagsunod na taon, naisipan na nila kung ano ang gagawin nila at hindi nila ma-deny ito dahil nakikita ninyo sa papel. Kaya wala din kumukontra sa akin dahil nakikita sa papel. Ang ginawa nila, gumawa sila ng sarili nilang listahan. Doon nakikita mo, pinaghati-hatian nila ang school building program at inattach nila sa General Appropriations Bill na sinabmit nila sa Senado. Sinabi namin sa mga senators, Kakaiba yun, ha? nakita nyo ba kung anong ginawa? Sabi nila, oo, nakita namin kung anong ginawa ng House of Representatives. Sabi ko, please, hindi natin masasolve ang problema ng school building program kung ganito lagi ang nangyayari sa budget ng new construction. And meron pang ibang problema sa loob ng budget. Sinubukan ng mga senators na tanungin, pasagutin, sumasagot, yes, pero pagdating sa BICAM, anong nangyari? Wala namang wala. So yun na nga, yung dumating sa BICAM, nag-iba-iba na yung composition ng budget. May budget na hindi nakasali, may budget na over. Namang totoong BICAM kung saan pinag-uusapan ang paggamit ng pera. Ang desisyon lang na nandun ay kay Zaldico, nung panahon ko, kay Zaldico at kay Martin Romualdez. At diretsong pinapapirma sa malamang tao na hindi nagbasa o hindi binasa ang buong budget. Kaya walang nakakita o hindi nila nakita dahil hindi naman binasa na may blanco doon at pwedeng lagyan ng kahit anong amount yung mga blanco sa budget. Madaming katanungan, madami ang problema ng bayan. Kaya lagi ko sinasabi, hindi kami ang problema ng bayan. Nasa governance din yan na nag-i-implement yung mga problema minsan. Lalo na ngayon na paparating na election, magbabangayan talaga yan dahil politika nga eh. Ang problema ng bayan ay ang governance mismo ng Pilipinas. Tama. Yan ang problema ng bayan. At dahil may problema sa gobyerno, ay tuloy-tuloy ang kahirapan. So yun nga, kung hindi nga magkakasundo, hindi magkaka-unite, malamang hindi talaga magpo-progress yung isang bansa, isang lugar, kasi nga hindi magkakasalungat yung mga opinion yan eh. Doon sa ating bayan. Nakikita nyo yan dahil dumadami ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Tama, mga Dahil OFW. sa kawalan ng oportunidad doon sa ating So, okay. Hanggang dito lang muna ang video natin. Kung nakaabot ka, kung nagustuhan mo yung video natin sa araw na ito, please like and share. Pakipollow mo na rin yung video ko, React Moto. Pakipollow mo na rin yung page ko, React Moto, at YouTube React Moto. So, hanggang dito lang muna sa ating mga viewers. Maraming salamat po and thank you and God bless.